Sino nga ba si Satanas? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po muna si Diosdado Ortiz, Bernadette Villegas, and Eds Jr. Cruzada. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayon ay Satan or si Satanas. So, Satan, ano bang sinasabi ng Biblia patungkol kay Satan? Now, basahin ko po muna yung concept and then explain po natin. Satan is the personal name of the head of the demons. So, yung kampo ni Satanas, may head pala yun. Siya yun, si Satan, no? Kaya tinatawag natin kampo ni Satanas. Ibig sabihin, meron silang hierarchy. The chief adversary of God and His people. Once a created angel who rebelled against God, he now leads the forces of evil in opposition to God's kingdom. Scripture presents Satan as a deceiver, accuser, and tempter, seeking to blind minds to the truth and to destroy lives. While Satan is powerful and cunning, he is still a created being under God's sovereign control. His defeat was secured at the cross, and his final judgment is certain. Believers, though called to resist him, do so from the position of Christ's victory. Sabi po rito sa 1 Peter chapter 5 verse 8, "Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour." Magpakatino kayo. Ibig sabihin, yung meaning nito, yung hindi ka lasing. Ibig sabihin, you're aware. Alam mo kung ano yun. Pag lasing ka kasi, you're not aware about what's happening eh. So, yung maraming mga tao parang lasing. Hindi sila aware na meron palang mga spirit beings, mga demons na at work dito sa mundo na to. Kaya sana sabi ni Pedro dito, be alert, be sober-minded, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ito po yung una nating katuruan ngayong araw. By the way, marami po tayong mga verses na sinulat rito. Yung iba po rito ay related kay Satan, yung iba naman po rito ay related sa victory o tagumpay natin bilang mga Kristiyano. Number 1 po, Satan is personal and not a mere symbol of evil. May mga views po kasi, may mga paniniwala na si Satan ay hindi totoo. Satan is not real and he is not personal. He is just a symbol of evil. Kumbaga, simbolo lang. Hindi po ako convinced doon. Naniniwala po ako na si Satan tsaka si Jesus nagkaroon talaga ng temptation. Tinukso talaga ni Satanas si Jesus. Meron talagang real conversation na nangyari doon sa disyerto. So, si Jesus, hindi siya kwentuhan sa wala, no? Hindi siya nakipag-usap sa wala. Hindi, yung para bang walang conversation na nangyari. Kasi kung hindi totoo si Satan, sino kausap ni Jesus doon sa disyerto? So, tinukso talaga ni Satan si Jesus. And Satan is a real person. Real, personal, and not a mere symbol of evil. So, that's one po. Tandaan natin, okay? Merong Satanas talaga. Merong mga demons talaga. They are real. They are working. Sabi nga po rito sa Ephesians chapter 6 verse 12, sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, "For we do not wrestle against flesh and blood." Yung pakikipagdigma natin, yung pakikipaglaban natin, hindi to laban sa kapwa natin tao. It's not against flesh and blood. Sa Tagalog po, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita, spiritual beings, na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong spiritual ng kasamaan sa kalangitan. So, meron talagang angels and demons. Meron talagang mga demonic influences. May mga spirit beings, spiritual, evil spirits na nagwo-work, kumikilos dito sa mundo. Pangalawang puntos po, Satan's power
is subject to God's power. Even though Satan is powerful, yung kanyang kapangyarihan ay limited pa rin. Ibig sabihin, hindi siya kapantay ng Diyos. Minsan po kasi may idea tayo na yung Diyos ay, yung si Satan tsaka yung Diyos parang head on. Parang equal ba? Hindi sila equal. Si Satan ay created, nilikha ng Diyos na nagrebelde laban sa Diyos, laban sa kalooban ng Diyos. So, mas pinili niyang gumawa ng masama. So, Satan's power is subject to God's power. Makikita po natin yan sa Job chapter 1. Pag binasa niyo po yung kabuuan ng chapter na yan, nag-uusap si God tsaka si Satan. Si Satan, may gusto siyang gawin. Gusto niyang saktan si Job. Ngayon, si God, siya yung nagbibigay ng permission. Okay? Sige, pwede mong gawin kay Job yan, pero wag mo lang siyang gagalawin as a person. Wag mo lang papatayin yung tao na yan. So, on God's part, tinetest niya si Job. Pero sa parte ni Satanas, gusto niyang wasakin si Job. So, ganun po dalawang perspectives yan, no? Sa Diyos, sinusubok niya si Job. Para kay Satan, gusto naman niyang wasakin si Job. Magkaiba po yon. Kasi yung Diyos po, hindi tayo tinutukso para magkasala. Si Satan, pinapahintulutan niya kasi yung panunukso o yung mga kasama na gagawin ni Satanas para sa Diyos, pagsubok yon. So, the Lord said to Satan, "Very well, then, everything he has is in your power." So sabi ng Diyos kay Satan, okay, sige, Satan, pwede mong gawin yan, pero limited lang. Ibig sabihin, yung Diyos yung nagbibigay ng limit. Kaya nga po, madalas sinasabi natin, ang Diyos di tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Though, mahabang usapin yon. Kasi, ang Diyos din naman yung nagbibigay ng biyaya sa atin para malampasan natin yung mga tukso at mga pagsubok sa buhay. So, dito po sabi dito, "But on the man himself, do not lay a finger." Ibig sabihin, limited talaga yung pagkilos ni Satanas. Hindi makakagawa si Satanas sa iyo at sa akin nang higit pa sa permission ng Diyos. Kaya po napakaganda ng ng tinuturo ng Biblia Ibig sabihin, lahat ay nasa ilalim ng kamay ng Diyos kahit pagkilos ni Satanas. Si Satanas, bagamat siya'y masama, yung kanyang kasamaan, hindi siya pwedeng sumagad ng walang permission ng Diyos. So, Satan's power is subject to God's power. Wala pong kapangyarihan na labas sa kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, walang nangyayari dito sa mundo na walang pahintulot ng Diyos. Lahat po, kaya po minsan, ang hirap talagang unawain. May mga bagay talaga tayong hindi maintindihan bakit nangyayari sa buhay natin. Kaya po, dun pumapasok yung pananampalataya. Nananampalataya tayo na alam ng Diyos yung kanyang ginagawa every time na dumadanas tayo ng pagsubok. Point number 3, Satan has no authority over the believers. Tayo po ay nakay Kristo na. At lahat ng nakay Kristo, tayo po ay nasa authority na ni Jesus. Wala na pong authority, wala na pong power si Satan over us. Kaya nga po kahit patayin tayo, kahit mamatay tayo walang magagawa yung kamatayan sa atin. Kasi yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, bubuhayin din tayo maguli. Kaya tayo po mga Christians, we are indestructible. We are invincible. Walang makakatalo sa atin, walang makakagapi, walang pwedeng magtagumpay laban sa atin sapagkat tayo ay nasa kamay ng ating Diyos. We are protected in the hands of God. So, Satan has no authority over the believers. Kaya nga, kailangan mo lang sabihin, in Jesus' name, no? Yun yung ginagawa ng mga mananampalataya ng unang panahon pag magpapalaya sila ng dyablo. In Jesus' name, no? Lumayas ka dyan. So, tayo pong mga mananampalataya, mas mataas tayo kaysa sa mga angels and demons. May mas authority tayo. Yung authority natin galing mismo kay Jesus. Remember, sabi ni Jesus Christ sa Great Commission, yung binigay niya yung Great Commission, all authority in heaven and on earth has been given to me. Based on that authority, you go disciple the nations. So, we have the authority of the Lord Jesus Christ. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, pray for a Christ-centered family. Alam niyo po, ang ginagawa ng dyablo talaga, sinisira niya yung disenyo ng Diyos. Yung marriage, si Adan at Eva, disenyo ng Diyos na si Adan at Eva ay magkaroon ng harmony. Pero nung dumating si Satan, tinukso niya si Eva at Adan, at ang unang ginawa ni Eva at Adan, magsisihan. Imbes na magtulong sila, labanan yung kaaway, ang ginawa ni Satanas, ginawa silang magkaaway. Nagsisihan sila. Kaya,
tayo ngayon, no, na never nyong iisipin, lahat ng mga mag-asawa dito, no, never nyong iisipin na yung asawa mo kaaway mo. Pag nag-aaway kayo, huwag mo isipin kaaway, kakampi mo yan, no? Ang kaaway mo yung dyablo. Ang kaaway mo yung masama. Kaaway mo yung sumisira sa iyong pamilya. So, ang dyablo po, yun ang gawain. Sirain ang pamilya, sirain ang relasyong mag-asawa, sirain ang pamilya. Tingnan niyo po ginawa ng dyablo doon sa pamilya ni Eva at Adan. Inudyokan si Cain para patayin si Abel. Sipin niyo po yan. Ang gusto talaga ng dyablo ay wasakin ang pamilya. Kaya po tayo mga kapatid, tingnan niyo yung ating mga pamilya kung mayroong mga marka ng dyablo dyan, no, na paninira at pangwasak. At idalangin natin na yung pamilya natin ma-restore, magkaroon na tayo ng Christ-centered family, na si Jesus ang sentro ng ating pamilya. Yan po yung battle natin, yan po yung pinaglalaban natin. Na si Kristo ang maghari sa ating pamilya. Number 2, prepare for spiritual battle. Bakit po tayo dapat maghanda sa battle na to na sinasabi po ni Apostol Pablo, no? We do not wrestle against flesh and blood. Ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Bakit natin kailangan mag-prepare? Bakit po? Demons are not idle. Yung mga dyablo po, hindi tamad. Lagi silang kumikilos. Hindi sila pa higa-higa lang, pahila-hilata lang katulad ng mga tao. Kaya po tayo mga kapatid, we have to be ready. We have to prepare for spiritual battle. Tingnan nyo po kung anong ginagawa ng kaaway sa ating pamilya, sa ating buhay, at maging handa tayo na magpasakop sa Panginoong Jesucristo, at ang ating Panginoong Jesucristo dapat yung naghahari sa buhay natin, hindi ang impluwensya ng kaaway. Prepare for spiritual battle because demons are not idle. Yung dyablo laging handa, hindi tatamad-tamad. Kaya dapat handa rin tayo. Pangatlo po, push forward and weaken the enemy's territory. Ang mga Kristiyano po, hindi po tayo laging nasa defensive side, na parang tayo laging inaatake ng dyablo. Totoo na yung dyablo ay mga demons umaatake sa atin. Pero tandaan natin, si Jesus Christ, sinumulan niya na yung pag-abante ng kaharian ng Diyos. Una niyang ginawa, tinali niya nga yung pinaka-head, pinaka-pinuno ng dyablo. Talagang dinurog niya yung ulo ni Satanas at tinali niya na. At tayo, we are on the offensive side. Yung mundo na pinaghaharian ni Satanas, yan po ay unti-unting sinasamsam ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo po yung church, the body of Christ, we are advancing the kingdom. At habang lumalaganap ang kaharian ng Diyos, lumiliit naman ang teritoryo ni Satanas. Nangyayari po yan sa buhay natin. Dati, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng dyablo. Puro kasamaan ang ginagawa natin. Pero yung ebanghelyo na ipangaral sa atin, nagpasakop tayo sa ating Panginoong Jesucristo, kabilang na tayo sa mga tao na dating nasa teritoryo ni Satanas, ngayon nailipat na sa kaharian ng Diyos. Madalas ko pong binabanggit yung marami tayong devotion in the past, na yung ginagawa ng Diyos, trina-transfer niya yung mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo, inililipat niya sa kanyang kaharian. So, push forward and weaken the enemy's territory. Kung tayo pinaghaharian na ng Panginoong Jesucristo, idamay na natin yung pamilya natin, mga kaibigan natin, mga tao sa paligid natin. That's part of pushing forward. That's part of advancing the kingdom of God. Ang maganda po nito, mga kapatid, we are on the winning side. Sure na panalo na yung laban. Sure na alam niyo po, ang picture niyan, parang panahon ni Goliath tsaka ni David . Nung pinatay ni David si Goliath, yung mga Israelita, hinahunting na lang yung mga alipores ni Goliath ng mga Philistines. Ngayon, ganun po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. He's the greater David. Winasak niya na yung gawa ng kaaway. Tinalo niya na si Satanas. And right now, we are on the winning side. Tinatapos na lang natin kung ano yung sinimulan ng Panginoong Jesucristo. And we have the Spirit of God to advance the kingdom of God. Kaya po, panalong-panalo na tayo, no? We just have to participate in what God is doing right now. Now, para po sa ating discussion, why is it important to know that the kingdom of God is winning and Satan's kingdom is losing? At samahan niyo po ako sa panalangin. Almighty God, thank you because in Christ, we have victory over Satan and the powers of darkness. I lift up my family to you, asking for your divine protection over every member of our families. Guard us from the enemy's attacks
and keep us united in your love. Help us to build a Christ-centered family where your word is honored, your spirit leads, and your glory shines. Strengthen us to stand firm in faith, resist temptation, and live in the victory Jesus has won. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Maria Cecilia. Thank you po sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magkita-kita po tayong bukas ulit mga kapatid, alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.